Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay VP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng Vice Presidente, tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Ang follow-up ko lang po dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng Confi and intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng Confi and intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, will just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that her lawyers thought they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung estratehiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Thank you. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection po, 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR o dun po sa Special Task Force na binuo to review road safety policies and enforcement po? Yes. There is this directive. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. ICC nagdesisyon na arestuin si VP Sara Duterte dahil sa partisipasyon nito sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs at AJKE pati na rin ang Davao Death Squad. VP Sara nahaharap ngayon sa malaking dagok dahil sa kaliwat kanan ng mga kaso dito sa bansa at sa ICC. Inihahanda na rin sa ngayon ang pagsimula ng impeachment trial ng Vice Presidente hinggil sa patong-patong ng mga kaso na isinampa ng taga-kamara laban sa kanya na may kaugnayan sa misuse ng intelligent at confidential funds bilang Deputy Secretary pa ito. Bribery, grave misconduct, inciting to sedition at grave threat sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Samantala, VP Sara kumpiyansa di umano na maipanalo nito ang impeachment trial niya dahil sa mayroon di umano itong hawak na mga katibayan na wala itong nilabag na batas. Samantala, Presidential Communication Office spokesperson Undersecretary Attorney Claire Castro nagsalita ng hinggil sa maaaring pakikipagtulungan muli ng pamahalaan sa Interpol sa pag-aresto sa iba pang mga personalidad na mayroong arrest warrant sa ICC na pinaniniwalaang sina VP Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, former PNP chief at iba pa namang sangkot din sa kasong crime against humanity na dahilan ng pagdakip ng Interpol kay former President PRRD. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia Survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao,
Kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people in the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin nyo po, Attorney Claire, naka-apekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment trial ngayon, hindi naman po kasi desisyon niya ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga, hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang, hindi po ba ito parang refleksyon na in totality, medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno. Kaya nga po, di siya mas... Oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan nyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating. Yun lang. Attorney, medyo ako'y kumbaga ako'y tumutulay doon sa iyong kaisipan kasi nga parang ang reaksyon ng iba sa mga survey na ito, kapag pabor doon sa na-survey. Sorry, napuputol po. Attorney Claire, inyo na ho ba akong naririnig, Attorney? Didinig ko na po, Sir Ted. Salamat. Opo, kanina po ang tanong ko lang, usually po kasi ang reaksyon nga ng marami doon sa mga make question sa resulta po ng survey, whether Pulse man yan o SWS, kapag pabor sa kanila yung survey, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, may question kami. Ano ho ang inyong masasabi doon, Attorney? Well, depende po siguro yan sa pananaw ng iba. Kasi po may nagsasabi dati, may nagsasabi naman po before, na yung Pulse Asia daw ay propaganda tool ng mga Duterte. So kahit ano pa po yan, kahit yan ang pananaw ng ibang tao, hindi po yan ang pananaw ng administrasyon. Kahit ano pong survey ang dumating at magpakita ng kanilang mga data, yan po naman ay ikukonsidera. So kung yan po ang tingin ng ibang tao, ay hindi po natin masasagot kung ano yung damdamin ng iba. Okay, sige po. Pero kaninyo, kay Chacha kanina, dahil sabi ho mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa amin panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books. Ika niya, yung pong small or no trust, 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo, ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay. Ano pong aasahan namin
sa panig po ninyo at ni Secretary J. Ruiz, kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang presidente na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Actually, Sir Ted, as far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media, iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. May balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Siyempre, hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator. Kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno ng kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana yun na po din. Opo. Attorney, Yusek, doon sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, no? Yung fake news kasi pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam, no, sa mga opisyal ng gobyerno. Ang concern naman namin, halimbawa, no, sabi nga din kahapon ng Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa Malacanang kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa, pero well, at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit pa paano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang po manaka-naka dyan, mahirap paghilapin. Kung siguro iyan po ang isa sa mga nagiging issue po, makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin kung saan kayo ahensya na merong hindi na-i-interview or hindi nagkakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin to ng paraan para po mapahatid lang po talaga ang mga mararaming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po ang Agriculture Department, no? Oo, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon, no, sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga pag-press release o mga sugar coating mismo maramdaman din po ng taong bayan. So maliban doon nga siguro sa pagiging available sa katanungan dito po sa mga basic na ginagawa ng isang ahensya, ay yung maramdaman din po on the ground yung programa ng gobyerno. So sa punto pong yun, ma'am, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya ayon? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno, kasi kung may ginagawa naman talaga, dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, katulad po niya sa DA, sir, Sir Ted. Kamakailan lang po, marami din po nagbibigay sa amin ng impormasyon na yung presyo ng bigas sa kanila ay bumaba na daw po talaga. Marami na daw po sila nabibili, parang 34, 33, 30, something like that. Pero meron pa po isang programa na parating ang Pangulo na talaga po makikinabang ang taong bayan. Siguro inaayos lang po kung paano ito maihahatid sa taong bayan. Marami pong programa. Siguro with me, sa PCO, kakausapin ko rin po, Sir Ted, ang ibang mga ahensya. Katulad po, may mga press briefing po kami.
na mismo po yung mga secretary or heads ng agencies ay iniimbitahan po namin sa press briefing para sila po mismo ang magbigay ng good news sa tao. Pero yung iba po, ito na naman po tayo, may mga fake news peddler na sinasabi na yung pangungumbida namin, ito po nangyayari, Sir Ted, yung pagkukumbida namin sa mga representatives ng agencies, at sila yung isasalang namin para magsalita, ang sasabihin nila, ito fake news talaga to, Sir Ted. Napaka-incompetent siguro ng undersecretary ng press officer kasi hinahayaan na lang niya yung mga heads up ng agencies na magsalita. So, alam niyo po kung talagang paano kumilos sa mga fake news peddlers. So, pero with that concern, sir, kailangan din na talaga mismo yung mga head of agencies is masama namin sa press briefing, and may project pa po ang administration, Sir Ted. Magkakaroon kami ng podcast at mga secretaries din, heads of the agencies, ang ating makukumbida para po mas maraparating nila sa tao kung ano yung dapat na makita, ano ang mga serbisyong pwedeng madinig or maramdaman ng taong bayan. O sige po. Well, kami ho naman po nga dito ay bukas anytime kapag po may mga isyong pambayan na gusto hong liwanagin mismo po ang gobyerno, particular po ang ilang mga government agencies para po maging daan din doon sa pagpapalawak po ng informasyon, USEC. Dito po sa issue ng kidnapping ngayon. Kahapon nakapanayan po namin ang honorary chairman nga po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong Sergio Luis Ortiz. At sa kanya nanggaling, worried sila. Dito po sa ilang kaso po ng kidnapping, nga sabi mismo ni Ma'am Tessie Angsi, 3 kidnapping cases in just 5 weeks. Hindi po ito kumbaga, ma'am, hindi po ito fake news, no? At dito po talagang sinasabi na ng mga negosyante na ang gobyernong Marcos kinakailangan na po ditong kumilos at maramdaman nila na may ginagawa ang gobyerno. Yes, sir. Katulad nga po nito, siguro din po hindi naman din to fake news na talagang mabilis po na inaksyonan itong sitwasyon po ni Mr. Ke. Bago nga mag-Easter Sunday ay nakuha na po o nahuli ang 3 suspect. Ganun po talaga kabilis ang isinagawa dahil din po ito sa direktiba ng Pangulo. Siguro lang, sir, ganito. Pag may mga ganitong sitwasyon, minsan po, kaya po siguro hindi nakaka-action agad ang PNP or ibang mga law enforcement agencies. Hindi rin po kasi agad na ibibigay yung informasyon sa tamang ahensya. Parang minsan, pag ganito po yung sitwasyon, is kinikip muna nila sa family. They want to sell. Na nagpapakalat ng disinformation. And yung disinformation nila is more on paggiling po sa China. Ano po yung thoughts ninyo dito ng mga kapwa Pilipino pa po natin yung kumakampi? Ito ay hindi lang fake news eh. Ito'y agarang pagtataksil sa ating bansa. It's so disturbing that there are Filipino bloggers who support the narrative, the false and negative narrative of China to claim ownership over a portion of our seas. No, it is not only to me. It's not only a betrayal or being yung pagiging traidor sa kanyang bansa. It's dismantling our sovereignty one post at a time. So para sa akin, just to be candid about it, pagtataksil at hindi siya karapat-dapat na tawaging Pilipino. So it's really disturbing that some of our Filipino kababayan are even pursuing the narrative of China. Remember, kung ikaw ay isang Pilipino, naniniwala sa integridad at sobereniya ng Pilipinas, hindi lang kasi yung issue ng teritoryo ang pinag-uusapan dito. Yung mga harassment na ginagawa sa mga most vulnerable sector in our community, mga fishermen, tinan nyo yung mga nangyayari sa kanila doon. Maski yung man lang yung maging konsiderasyon mo,
para magkaroon ng ganong paniniwala na dapat talaga hindi suportahan kung ano man yung naratibo ng China. You forget about national security, just being Filipino. No? Kawawa yung mga nangyayari sa ating mga fishermen dyan sa area na yan, no? Sa West Philippine Sea. Yun man lang, I think that would be enough for a Filipino to really say na hindi dapat maging supportive doon sa naratibo ng China sa pag-angkin nila dito sa West Philippine Sea. Sir, sorry, last na lang po. Baka lang po, meron po bang move ang House leadership to extend help? Kasi based po sa announcement ng DFA, may 2 na po tayong kababayang Pilipino tama. na nasawi sa Myanmar po. Well, unang-una po, tayo po yung nakikiramay sa pamilya po nung nasawi na sa lindol na nangyari sa Myanmar. I think ang teacher ata to, no? Teacher ba siya? Guro, no? So tayo po ay nakikiramay, no? And I'm sure our DFA is doing its level best to provide assistance and support to to yung naging biktima, to the victims, and as well as to provide assistance for the family kung ano man yung kinakailangan ng ating mga kababayan, kung yung mga reparation processes ng kanilang kailangan na i-provide natin. I'm sure the DFA is also doing that, continuously engaging with Myanmar government para magbibigyan ng sapat na assistance yung ating mga kababayan na lalong-lalo na yung mga nabiktima at nasawi ditong lindol na itong nakaraan linggo. So yun, I pray that they would be transported back home so that makakasama man lang sila ng kanilang mga mahal sa buhay. I'm sure the House of Representatives will come up with the possible, yung immediate na assistance na po pwedeng maibigay. Kasi nagbibigay naman din tayo ng tulong pinansyal, halimbawa, sa mga naging mga biktima ng mga kalamidad nitong nakaraang taon. Hello, Miss Sai, Congress TV. Good morning po. Since natanong na halos lahat, siguro sundan ko na lang po yung last question po about Commodore Tariela. Paano po ba natin dapat papanagutin yung mga pro-China vloggers na maging accountable po sila sa pagpapakalat ng mga fake news po about West Philippine Sea? May mga may mga batas naman talaga tayo na in places. May mga against Anti-Sedition Act, there are a lot of legal ways in order to make our kababayan accountable for supporting a foreign claim which is diametrically opposed to our national interest. So sa pagkakaalam ko, based on the mga committee hearings ng aking puntahan sa TRICOM, meron namang ongoing na build-up cases, no? Doon sa mga suspected na mga mouthpieces ng China dito sa ating bansa. So I'm sure yung legal way on how to make them accountable, meron naman tayong mga batas na nanandyan. May anti-sedition, and many others, no? Thank you. For today's last question, Red Mendoza from Manila Times. Hi po, Kong. Marami-rami po akong tatanong sa inyo. Sige, tanungin mo na. First off, nag-comment po si Professor Ana Malindog Uy sa insinuation niya na siyang pro-China vlogger siya. Sinabi niya na ano daw, her consistent criticism of the government's confrontational and belligerent stance in the South China Sea should not be equated with disinformation. Sabi niya, would having such a perspective be tantamount to spreading fake news? And idikit ko na rin po ito, sinabi po ito ni Lorraine Badoy kagabi, na Congress daw is the most rotten organization daw, led by Speaker Martin Romualdez. And
sinabi niya na dapat daw hindi raw iboto yung mga member ng TRICOM. Ito yung sabi niya sa statement niya na the Martin Romualdez-led Congress will go down in Philippine history as the most rotten, the most bizarre even. Congress that ever blighted this noble nation of ours. A suppurative ball that needs to be lanced for the putrid rot it holds. Kung, of course, itong mga statements na ito, of course, this is in relation doon sa mga sinabi nila sa TRICOM committee. What's your take on this po? Maraming tanong yun. No? Unahin muna natin yung sinabi mong Filipino vlogger. Si columnist po namin siya, si Professor Malindog Uy. Well, there's no problem if you're sharing your personal opinion and observation on the ongoing development over the West Philippine Sea. But if your opinion is diametrically opposed to our territorial claim over this land, then that's become an issue of national security concern. Second, Yung kay Badoy po. Badoy, I do not expect praises from them. So let's just leave it at that. Thank you. Second question po. Kanina po nakabalita po na yung yung Chinese businessman po natagpo ang patay po sa May Rodriguez, Rizal. And of course, sinabi po ni Speaker Romualdez dati na fake news daw yung mga increasing crime rate sa bansa. Pero ito, may Chinese businessman po na namatay sa nakitang patay po, kidnap for ransom po. Ang sinasabi daw pong dahilan, pogo daw po. Hindi po ba to, you said, diametrically opposed din po sa sinabi ni Speaker Romualdez na bumababa ang crime rate while we are looking into etong nangyaring incident na ito? Well, one incident cannot just overrun and overhaul the data gathered by the PNP. No? Kasi nagre-rely tayo based on the criminal rate as submitted by the PNP. And all of the data, we presume, to be coming from the different PNP headquarters and across all of the across the country. So I will stand by the rate, criminal rate that has gone down as submitted by the PNP as something that is official. One incident cannot overhaul entirely the data, the official data that was collected by our different PNP posts all over the country. And what it says is the criminal rate has gone down. Pero this is a Chinese tycoon, businessman. Hindi ko alam eh. Hindi ko bago ba yan? Hindi ko Yes po. I'm sorry but I Yes cannot po. specifically comment on that specific incident involving a specific Chinese tycoon.